Gusto niyo po ba ito kay adjunct tayo? No, balita po sa Senado, mga bossing. Ito totoo ho ito ha. Totoo ho yung sinasabi nito, mga kababayan. Kasi po, mga bossing, etong mga senador natin, halatang halata naman. Halatang halata ho, mga kababayan, natin gusto nila na talagang i-dismiss. Gusto nilang udlutin po, no? O patagalin yung impeachment. Kitang-kita naman po natin. Inumpisahan ho tayo, mga kababayan, saan po? Naka-break kami no? Pagpasa po, February 5, ang banat ng ni Chis Escudero, naka-break kami. June 2 na yan, June 2. Pinagbigyan na ho ng tao, mga bossing, kahit po ang nakasulat doon ay shall forthwith, magtuloy-tuloy, no? Magtuloy-tuloy, agad-agad ituloy sa hearing. Sinuway ho yung nakalagay sa konstitusyon, mga bossing, no? Pagdating po, mga kababayan, ng June 2, may panibagong dahilan na naman. Ang panibagong dahilan ay pag-aaralan muna daw yung impeachment. Di po ba? Nung dumating yung June 2, nilipat ng 11 naman, no? Yung 11, remand naman daw ho, mga kababayan. Ngayon, napapansin na po siyempre ng mamamayang Pilipino na hindi na po nila sinusunod yung konstitusyon ng Pilipinas. Ang nakasulat po doon, pag 1/3 ng mga congressman ang nakatala, nakapirma na dyan, dapat tuloy-tuloy na yan sa impeachment. Mukhang nilalabag po nila yun. Kung ano po yung hindi mga nakasulat doon, yun po yung ginagawa nila. Sabi nga po ni Senator Panfilo Lacson, pag wala dyan nakasulat, ibig sabihin hindi kasama. Pag nakasulat dyan, ibig sabihin yun ang susundin. Di po ba? Ngayon, sabi ni Adjong, no? Representative o congressman adjong sa mga senador. Pati kayo lilitisin ng publiko. Totoo yan, mga boss, no? Ang mamamayang Pilipino, tatanggapin po, mga kababayan, kung ma-acquit si Inday Sara Duterte. Tatanggapin po. Yan naman po ang sinasabi ng mga Pilipino. Basta iparinig lang sa amin, yung hearing. Ipakita lang yung mga ebidensya. Pero ito po, nakikita natin sa kanila. Dismiss na pinag-uusapan. Wala pang nauumpisahan. Di ba, Sir Archie Beroya? Dismiss na Pero, wala pang nauumpisahan. Sabi ni Leo Gomora, naalala nyo din to, yung sinasabi ni Leo. Sabi nila, naka-break sila. Bakit hinayaan mag-hearing si Amy sa Senado at si Tolentino? Yung pina-attend nga, sila General Torre. Baka selective. Anyway, hindi lang ang under scrutiny or under trial ang ating Vice President. The Senate in itself is also under trial by the people. Na pag nakita po at nararamdaman ng mamamayang Pilipino, anak ng tinapa, may tinatanong tayo, gusto nating malaman ang kasagutan. No? Sa pamamagitan ng impeachment, eto na nga natuloy na. Nandiyan na. Nanumpa na sila, pero pinagtatagal pa nila. Nagkakampi-kampihan ba sila? Mukhang walang silbi ang Senado Mukhang walang silbi ang Senado. Imbis na sana kakampi ng mamamayang Pilipino, parang pinagtutulungan pa nila ang mamamayang Pilipino kasi sila yung nasa poder. Sila yung mga nakaupo. Di ba? Nagsusumigaw na po ang mamamayang Pilipino. Malalaking eskwelahan. Yung mga simbahan nagsasalita. Kailangan matuloy ang impeachment na yan. Pero ang pakita po nila sa atin, mga kababayan, inuudlot-udlot po nila, pinapatagal po nila, mga bossing. Di po ba? Ngayon, pag naramdaman ng sambayan ng Pilipino na ganyan, baka ang sigaw na ng mamamayang Pilipino, buwagin na yung Senado na yan. Ilan yung sumasahod dyan? 24. Multiply mo, 300,000. Di po ba? Ang dami niyan.
ilang milyon yung 10 senador, 3 milyon mahigit. O 6 na milyon sa 20 o plus 4. 7.2 milyon ang pinapasahod po o 7.2 milyon hanggang 8 milyon ang pinapasahod sa Senado ho, mga kababayan. Tapos gayon, eto, gusto nating malaman kung ano po talaga at saan napunta ang pondo ng bayan at mukhang gusto po nila na wag ituloy yung impeachment. Talaga pong totoo yan ang sinasabi niya. Tao ang lilitis sa mga senador na ito. Kasi halata po. Sabi ni Ed Harry Kip, sabi ni Eva Narita, hindi na karespeto ang mga senador. Hindi katulad noon. Full respect. Aba, pasakan mo ba naman ang isang Robin Padilla? May kasalanan din ho dyan, yung Mark Ramos. Yung isa din ho kasi, yung Mark Ramos sa bumoto. Diyan kay Robin Padilla. Kaya ayan po. Ipagpatawad nyo na po yung nagawa ko na yun. Tingin ko naman kayo din bumoto di ba? Hindi, at least mga kababayan, eto, yung mga estilo ho nila, nakita na natin, no? At mukhang ako naniniwala yung Robin Padilla ang dahilan kung bakit po natalo yung mga tumatakbo o kumakandidatong senador na mga artista po. Siyempre, isipin nila, naku, Robin Padilla na naman ang estilo nito. Di madadagdagan na naman yung papasahurin, papakainin sa pera ng bayan. Tapos wala naman tayong mahihita. Di ba, Ma'am Chris Rose? Baka sumigaw na ang mamamayang Pilipino. Buwagin na yung Senado na yan. Total naman, kayo-kayo. Nagkakampi-kampihan para maabsuelto o para hindi matuloy na sagutin yung impeachment na gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Sabi ni Roger Bautista, tumahimik na lang kayo. It shows desperado kayo. Saan? No? Gusto namin marinig yung impeachment. Gusto namin matuloy yun. Di ba? Simple lang. Di i-acquit nila. Ganun lang kasimple yun. Kung di nila trip, i-acquit nila. Kaya lang, lagot sila sa mamamayang Pilipino. Pag inakwit nila yan at napapanood ng mamamayang Pilipino, nakikita na talaga pong umaapaw, siksik, liglig, umaapaw yung ebidensya ho. Nako, magwawala po ang mamamayang Pilipino nun. Kitang-kita, halatang-halata yung ebidensya. Di ba? Halatang-halata yung ebidensya. Tapos akwit sa inyo, tatanungin ngayon ng mamamayang Pilipino, isa-isa yan. Bakit mo inakwit? Paano kung isagot ni Robin Padilla sa atin? Kasi, friend ko yan, no? Tagahawak ako ng bag niyan sa The Hague. Wag ho nating hahayaan na ito pong mga senador na ito, mga kababayan, boboto lang po na wag ma-impeach si Inday Sara Duterte dahil kasi, kaibigan nila. Kapag kaguhugan niya nangyari, ito po pagka na-dismiss at hindi na ituloy, madami pong mga politiko ang mas lalong lalakas ang loob na magnakaw sa kaban ng bayan. Pag alam nila, naku, dikit ako sa senador na yan Dikit ako sa mga senador na yan no? Ganun lang pala ang discarding gagawin ng Senado. Hindi naman ako hayaang malaglag niyang mga yan. Di po ba?